everybody. Welcome to the Clarity Project podcast. This is episode number 11, and I am your host, Carl O'Malley. This episode is going to be a little bit different and a little bit more special from all of our previous episodes. I know I always say that it's going to be a little bit different from the previous 3 episodes that I've done, but this time it is really super different because this is the first time in the Clarity Project podcast we're going to have a guest, and it is my pleasure to introduce our guest for today's episode for the very first time ever in the Clarity Project podcast history, Mr. Janren Calosa, a good friend of mine. Welcome to the show. Thank you. Hindi ko sasabihin ko. Paano ba mag-start? Ayun lang, ganun lang. Kasi kailangan lang yung may intro talaga eh. Kaya ganun. So hindi na ako nakapag-research, di na rin kita hiningan ng parang So ikaw na lang mag-introduce sa yung sarili. Mag-introduce? Oo, kung anong pinagkakabalan mo siguro ngayon, gano'n. Para lang sa mga viewers. So. Okay, para sa mga viewers, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Janren Calosa, isang guro sa isang universidad dito sa lungsod ng San Pablo, lalawigan ng Laguna. Ayan. Yeah. Ako ay nagtuturo sa mga estudyante sa kolehiyo ng Laguna State Polytechnic University. So ngayon, 'di ba, nung nag-start tayo, nung last week dapat tayo magsisimula kaso syempre hindi natuloy and ganyan. Kaya pala hindi natuloy kasi may mangyayari sa sa Pilipinas na malupit. Ayan. Inaabangan pala yun, kaya pala hindi natuloy. Pero baka mamaya pwede nating... May humabol. Nabasa ko kanina. Ano yun? Yun na ba talaga good topic natin? Ayun, rumibat na si... Anong pangalan ito? Yung anak ni PRRD, si Baste. Okay. Di ba sabi ni Aimee, nagsorry daw sa kanya itong anak ni PRRD, si Baste, about dun sa mga sinabi about kay Bongbong, kay BBM. Kay PBBM. Ayan. Yeah. Baka sabihin naman ng mga viewers natin, hindi na ako gumagalang sa Pangulo ng Pilipinas. Mamamabash tayo. Oo. So, rumibat nga itong si Baste. Sinasabi niya na nagsasorry siya hindi dahil sa mga sinabi doon kay PBBM. Okay. So, masyadong umiinit ang tensyon sa pagitan ng unity team. It's Dutertes versus Marcos. Oo nga eh. ano daw? Bakit? Anong sabi? Hindi daw siya nagsosorry dun sa sinabi niya. Ganun lang. Ayun, may statement kasi doon. Tingnan ko nga. Dumaan sa akin kanina. Sana nandito pa. Ayan, ito ang sabi ni Aimee. Sige. Sa unang interview ni Aimee nung 31, sabi, nagulat ako nandun ako sa Davao. Biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. And noong nakita ko nga si Mayor Baste, nagsosorry nga sa akin. Mm-hmm. Sabi niya, pasensya ha, sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya. So siguro yung pinakang nito yung sa ICC. Oo. 'Di ba nga yung tension between the Marcoses kasi 'di ba nung una teammate nga naman so parang mapoprotektahan. Nag-assume hindi mo na political scientist no. May immunity so, pala no. bilang ordinaryong Pilipino ito ang aking interpretasyon at pagkakaintindi sa nagkaroon ng doon sa mga nangyayari So syempre mahalaga pa rin naman yung sa pamilya nila. Siyempre, kailangan nilang protektahan. Oo. So, si Baste nga. Sabi naman ni Baste, Madam Aimee, linawin ko lang. Kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Grabe naman si Baste. Humingi siya ng tawad dahil naawa siya kay Aimee, hindi dahil sa mga sinabi tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Pero ito'y translation ng SMNI dun sa post ni quote tweet lang to ni ni Senator Trillanes. Hindi, okay lang. Walang ka-bias ang SMNI. Yan ang pinaka-trusted source SMNI.
Ayan, Wala ayan. naman yan. Ano yan? Straight to the facts yan, mga yan eh. Ah? Sige. Unang episode na cancel agad yung buong podcast. Grabe. And, okay, Parang ganun akong pala. naano dito Ayan. So, mga ganap ay masyado silang may tension sa isa't isa. The Marcoses and the Oo. Dutertes. At saka, di ba, Maybe it's because of the ICC nga talaga. So, yun nga. pag nawala nga pagka na parang ano ba? I can't explain At hindi ko alam, but sa klase naman na-explain ko to. Dito hindi. Kinabahan ba ako? Hindi. Hindi, ano yan. Mamaya darating yan. Ano? Bago lang siguro. First time. Ayan. So, gawa yun ng ICC kasi 'di ba, wala naman ng immunity si President Duterte, and then sinasabi nila ng mga kaalyado na hindi naman daw talaga makakapasok yung ICC. Oo. Pero dahil nga sabi nag-withdraw ganito, ganyan. Pero ngayon nga kahit pa sinasabi ng presidente na hindi naman talaga papayagan ng ICC, pero ang nangyayari, nandito yung ICC. Nandito na ba? Kinonfirm siya ni Harry Roque. Oh. Yung mga okay. nakaraang sinabi niya. 'Di ba? Nitong dating week lang ba 'yon o before pa nung rally? I think before pa ng rally kasi kaya na-provoke. Okay. Gawa ng 'di ba si Harry Roque si attorney Harry Roque ay kasi mga designation. International lawyer siya, 'di ba? Oo. Kung di ako nagkakamali. So ayan. Daldal ko pala. Ayan. So, ayan yung nabasa ko lang kanina. So, hindi ko pa naman sila pinagtutuunan ng pansin. Di pa daw? Di pa ba yun? So, hindi, nabasa ko lang out of nowhere kanina kasi lumalabas sa, ko sa Twitter, sa newsfeed. Let's see kung anong mangyayari. Oo nga. Kung ano bang mga gusto nila. At saka ngayon lang din nadawit yata yung pangalan kasi ni Sara, di ba? Dati naman, 'di ba, si Digong lang, si ex Duterte lang, President Duterte lang. 'Yun. Hindi ako aware kung saan nanggaling yung news na pati ba si Sara ay isinasali na about si yung leader ng Davao Death Squad na ex-police yata noon. Ngayon siya yung ngayong primary witness ng ICC. Siya yung nagsabi na Las Cañas, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Parang yun yung nakita kong pangalan eh. Saan na ba yun? Hirap pag well, sobrang common naman na yun after ng termino, saka nawawala yun. Saka lumilitaw yung mga, tinan mo, di ba? Nung patapos na yung term ni former President Rodrigo Duterte. Ayan. Yeah. Tama na. Saka naman nag-recant na yung mga, alam mo na, yung mga witness about kay former Senator De Lima. So, kita naman na. Ine-expect na natin na yung mga tawag dito. Yung mga sinabi during his term ay magbabago pag patapos na yung termino or pagkatapos na mismo. Mm-hmm. And then, syempre, panibagong na naman kasi panibago na yung administration kung kanino kakapit. Yun nga eh. Ayan. At saka 'di ba, yun nga yung katulad nung sinabi ko nga dati na kung tinitingnan ko ngayon yung future, anong mangyayari sa future. At saka tinitingnan ko rin kung paano ba yun nagsimula, bakit yun nangyari. Kung titingnan natin, sinasabi ng mga ibang eksperto, nagsimula daw siya nung simula pa lang ng unity nung nakaposisyon na si President natin at si Vice President. Nagsimula nga nung inilagay ni PBBM si Sara sa pinakamalaking ahensya ba yun department sa Department of Education siya nilagay. Ang sabi ayaw daw doon ni Sara. Ang peklat ako, ba't di niya lang niya binigay? Ba't ganun? Ano yung bago yun? Yun yung iniisip ko. Saan ba siya? Saan ba niya gusto? Baka sa DOJ ba? Ay, maybe pwedeng sa DOJ. Okay. Kasi 'di ba? Saan ba lalapit ang parang mga yata, hindi ko alam kung defense secretary or defense. Hindi ko sure eh. Dati ko pa kasing yun eh. Medyo siguro matagal na yung issue.
Ganun man sa Pilipinas, pag may issue, tatakloban ng panibagong issue para mamatay agad. Tsaka medyo strategic din siguro kapag yung sa defense. Ngayon ko lang din naisip nga na medyo strategic. Kasi syempre kung gusto nilang kudeta, ganun. Pwede. People And then power, also di ba? Oo. the relation between the Philippines and the China. Mm. Kasi 'di ba sabihin na natin si former President Duterte ay pro-China, and nakikita naman natin sa current administration na medyo maka-US Di na naman may itago 'yun. Doon yung nakikita kong sa akin yun yung Oo. And parang father pala niya maka-US. Yeah. Ayan. Na yung US din ang bumaliktad sa tatay niya nung huli. 'Di ba? Oo. Pero I think naman for me, it's good for President Marcos na siya sa US kasi alam mo yun, though China naman is capable na agawin naman talaga yung mga territory kasi sila naman talaga yung may control niyan ngayon. Pero syempre, hindi naman sa hindi pagtitiwala, pero ganoon na nga sa China. Oo nga kasi weird sa kanila kahit yung mga billionaire nila nawawala na lang basta Yung mga basta na lang nawawala. Noon pa yun, nung pandemic. Ano bang so wala talaga silang sinasanto kahit sino. Ang weird nga ng mga policies nila lately. Yan. May dumanganghel, tumahimik. Ano pa ba? Yung charter change, di ba? Gusto charter change. So, ang gusto ni former president ay federalism, tama? Din yung kinakampanya pa federalism na pwede ring maging parliamentary, ganyan. Tsaka yung dun lang sa federalism, kapag kasi, feeling ko kasi, ito lang din yung pananaw ko. More on hindi na. In my opinion, mga ganyan. Oo. Siya, tawag dito. 'Di ba may pagka federalism yung parang sa US yung may mga states. So tingin ko hindi makakapagsulo yung ibang mga estado. Like for example, if they want to propose state of Luzon, state of Visayas, state of Mindanao, or state of NCR. NCR lang yung makakapagsulo kasi sila lang naman yung may mga resources hindi naman sasapat yung mga resources ng ibang mga lugar para tugunan yung mga problema nila. Though, depende din naman yun sa design ng konstitusyon kung may manggagaling pa rin bang pondo from the national government. Pero kapag federalism, ang alam ko kung ano nilang resources. Siyempre, sa kanila nilang gagamitin. Yun nga. So, in short, yung mayamang lugar, yayaman yun. Yung mga mahihirap, lalong maghihirap yun. Totoo, ganun nga. At saka meron din akong narinig na hindi ko alam yung exact figures kung 70 ba o 80% ng kapag nag-federalism is nanggagaling lang sa NCR tsaka Calabarzon. Yung yung pinaka-budget. So, isipin mo na lang yung rest na 20%, doon na lang sila magagawa. Ano pa yung mga mas maliliit na probinsya, paano sila, kahit pa sabihin nung mas may autonomy sila, makakapili sila ng gagawin nila, pero yung budget mismo is yun na yung kulang. Ayun nga, nakita ko din yun sa isang, lagi kasi ako sa Twitter nakatambay, so pinafollow ko naman ay yung mga yung mga professors like from UP, may mga basis naman sila, like yung GDP pinaliwanag nila through an infograph So ang biggest contributor talaga ay NCR and then Calabarzon, and then most of the maliliit na percentage nanggagaling sa Mindanao. So yung iba kasi ang argumento ng mga ordinaryong Pilipino, kawawa daw ang Luzon at Visayas kasi yung mga produkto nanggagaling daw sa Mindanao, may mga parts daw na Mindanao na ito ang produkto, ini-export, ganito, ganyan, so malaki daw kita. Hindi nila naiisip na paano naman yung ibang sektor. Siguro, pagpalagay na natin na maganda talaga yung kita nung sektor na yun, paano sa ibang sektor? Paano nila yun matutugunan?
Oo. 'Di ba? Babalik tayo, parang pabalik pag ganun, parang magiging tribalism na ang mangyayari. Mm. Tapos lalo rin sigurong mas mahihirapan na mapaltan yung mga nakaposisyon, no, na dynasty talaga mangyayari. Oo. Tapos ayun, hindi din naman sa pag-aano sa Mindanao pero 'di ba issue pa din naman yung peace and security sa kanila. So paano nila tutugunan yung ibang sektor ng pamahalaan kung yung pinakamalaki nilang problema is peace and security? Paano nila tutugunan ng education kung meron silang terrorism? Oo nga. Mahirap magkapangarap kapag yung bubong ng bahay nyo is umuulan ng bala. Yes. Ito naman kasi, ang problema din naman kasi is kaya hindi naman nila gusto dahil lang gusto nilang federalism, dahil gusto nilang federalism dahil lang, yun nga, yung magkakameron ng autonomy itong mga ibang mga gustong-gusto ng maging autonomous. Ang nangyari lang is parang kaya lang nila gustong gawin yung cha-cha tsaka yung ibahin yung mismong type of government is to stay in power. Diba? Yun nga din sabi mo sa akin. No? Medyo napag-isipan ko nga din yun na it's a way lang para to stay on power mas matagal. Oo naman, syempre. Hindi naman talaga yung sweldo. Sino ba namang tawag dito, politiko ang magtsatsaga sa 100,000 a month lang. Syempre yung power din yun. Tsaka yung benefits mo, yung pagtrato sa'yo ng tao, lagi kang tinitingala, ikaw yung may utos, ganito, sa'yo nakadepende ang sambayanan. Syempre. Tsaka yung perks mo, travel around the world. Pinalo mo pa si Dora. Tsaka diba? Concert. Yeah. In all fairness naman kay sa ating presidente, yung 'di ba nga nung parang medyo bardagulan na nung sinabihan na siya ng is mababa lang yung rebat niya, hindi naman niya masyadong binanatan talaga. So, yun nga nakikita ko sa mga comments na dito kami pasensyoso, hindi nagagalit. Ganun lang. Kasi ang mga Pilipino, syempre, yun naman kasi talaga ito hindi naman sa pag-ano, pero yung ito na yung ginagawa ng mga Marcoses even before, kahit ng 2022 election, na sila yung chill. Sila yung hindi mapagpatol. Di ba? Kaya nga ang sinasabi nila mga kasabihan, ang mga nagmamataas ay ibinababa. Yan. Ang mga nagpapakawawa ay tinataas. Sus ko po. Mga Bible verse. Walang Diyo. Pero yun nga, parang pwede na nating i-comment sa ganung paraan kahit pa hindi natin alam kung acting ba o hindi. Pero regardless of acting siya o hindi, matinding self-control yun na ikaw mismo yung buong taong bayan, maraming nagkikriticize sa'yo pero nangingitian mo lang din, gano'n. Yun din kasi ang personality din yata ni BBM. Kaya kung makikita mo yung mga, kahit nung bata pa siya, ni-interview siya, ganun talaga ang personality niya na chill lang siya, okay. Sure. Whatever. Di ba? Natawa nga ako nun yung di ba sinabihan, nagko-cocaine, addict, ganito, ganyan. May addict na presidente. Alam mo naman palang addict, bakit nung ikaw nakaupo, hindi mo pa pinahuli? Di ba galit ka sa mga addict? Yun nga yung loophole. Di ba? Tapos ito naman ng isa, sumagot naman ng fentanyl. Tama, fentanyl ba? Fentanyl. Di ba, gamot siya, kailangan siya ng prescription ng doktor. Tama? Kung di ako nagkakamali. So, pero may mga bad effects pa rin siya. Addictive kasi siya So, ayun. So, pwede mo siyang ma-abuse. Ewan ko ba sa kanilang dalawa. Malaman natin kapag ka nag-all out siguro yung tension kasi during the show of rally, ang nakita natin is from yung rally ni BBM, nandun si Sara, and then saka siya pumunta dun sa prayer rally ni tatay niya. Ayun. So, feeling ko naman ay umaano pa itong tinatry pa rin ni Sara na i-balance pa din yung tension. Kasi siguro, feeling ko, threatened sila parehas sa supporters nila, Kasi 'di ba nung nakarang election naman, kung sila ay hindi nagsani pwersa at naglaban pareha, so hati sana yung boto. Di sana wala sa kanila ang nanalo. Possible. 'Di ba? So, yun nga, kaya naging solid talaga South tsaka North nagpinagsama nila Tsaka pero kung patatandaan din natin, hindi siya in-endorse ni dating Presidente Duterte, si Marcos.
Hindi siya, Mm. inintay ko dati kung sinong endorse niya eh. Parang sino ba in-endorse niya? Hindi, wala yata. Wala. Ano? Wala yata siyang in-endorse. Oo. Kasi nga, parang from the very start naman ay ayaw niya. Mm. Sabi Ayaw nga niya daw niya, kay, di ba, weak leader, ganyan. alala ko tuloy student ko. Nung, ayun, napapunta na sa klase, hindi. Speaking of BBM kasi, since open naman ako about my political stand. So nakikita Oo. din naman yun ng mga student ko. May mga student kasi ako na against dun sa political stand ko. And Okay. may mga discussion ako pertaining to social issues na nauuwi doon sa mga anong political stand mo? Nasang spectrum ka ba? Di ko siya makalimutan yung estudyante kong yun kasi bigla siyang nag-comment doon sa Google Classroom. Okay. Nag-private comment naman siya doon. Nagpasa kasi siya ng output niya and then sabi niya, alam daw niya na magkaiba kami ng political stand. So sana daw wag ko daw siyang Ay, call personalin. out na gano'n, oo. Oo. Ay sabi ko, hindi naman. Kasi kahit naman magkaiba tayo ng mga political stand, may mga punto kayo at may mga punto ako na magkaiba talaga. Yung tama naman parehas pero nasa magkaibang panig kami. So syempre kailangan pa din i-take it into consideration kasi hindi naman lahat ng sinasabi nila is mali. So paano Tama, oo. ko maipapaintindi sa kanila na kailangan nilang maging adaptive sa kung ano yung pagbabago at pagkakaiba-iba ng perception ng taong bayan kung ako mismo hindi ko sila iniintindi or ipinapaliwanag maayos yung mga thoughts nila about the government. Totoo Alala naman. ko lang. Yun nga naalala ko nung kinikwento mo, naalala ko yung isa kong dating ginawang Instagram carousel about dyan. Medyo related siya kasi in terms of political party, sabi ko, political parties doesn't make sense kasi yun, i-adapt mo na lang yung buong ideology, Hindi ko pala kayang sabihin na Tagalog. Ideolohiya ng isang political party na kukunin mo na lang kung na package deal na okay, pabor dito, pabor sa ganyan sa lahat. Okay na ako dyan sa lahat. Dapat bilang isang mamamayan na nag-iisip ng sa'yo yung sa sarili, dapat alam mo na pipiliin mo lang kung anong gusto mong, kung ano talagang makakabuti. Hindi yung kukuha ka ng package deal na paniniwala. Tingin ko, wala talagang dapat kang maging radikal sa isang ideolohiya kasi diyan ka magiging bias, magiging prone ka sa bias. So, yun yung dapat nilang malaman na hindi dapat ka maging solid, kumbaga, supporter. Kung hindi ako nagkakamali, yung lesson na yan ay nasa Philippine Politics and Governance ng senior high school which is grade 11 kasi nagturo ako niyan. So, depende naman sa school kung uunahin ba nila ang Polgov or UCSP, kung ipapang grade 11 ba nila yan or ipapang grade 12. So, specialized subject kasi yung PPG sa UMS na sa tingin ko kulang. Parang ito yung tweet ko dati na parang nakukulangan ako na yung students lang yung may gantong subject. Dapat specialized siya kay UMS, core siya sa ibang strand kasi kasali naman ang ibang strand. Pagdating ng panahon, kasali din naman sila sa mga boboto, so dapat knowledgeable enough sila. And then dapat pinagpo-focusan nga ng oras itong mga bata. Kasi sila yung alanganin, kasi sila yung pinakamadaling mabiktima ng fake news. Kaya dapat sila yung pinakang natututukan pagdating sa mga ganyang usapin. Tsaka yung mga first year college at second year college. Third at fourth year college, I think naman sila though prone din sila, pero sa tingin ko naman mas nakakapag-isip na sila compared dun sa mga first year and second year. Madali nga kasing ma-impluwensyahan mga bata Ako, inaamin ko nung kakandidato pa lang si BBM ng Vice President, may nakita akong interview niya, kasama niya si Chris Aquino yata. So nag-uusap sila doon. Parang medyo humanga ako, magaling pala tong sumagot, ganyan. Tapos pinapanood ko yung mga ibang vlog niya, natuwa talaga ako noon sa kanya. Pero nung pinanood ko na siya ngayon, nung president na-realize ko na masyado lang pala talaga akong bata nung pinanood ko yun. Kaya humanga ako. Ganon. Pero in all fairness naman,
nga talaga yung kanyang, yun nga, personality niya, may certain charisma, and then, dati rin kasi, ano yun eh, talagang US boy talaga yan, ang galing mag-English, gano'n. Pero nga, in hindsight, hindi naman pala ganun kano rin. Feeling ko siguro kasi, scripted, aware Pwede. sa mga tanong. Pwede. Pwedeng ganon. Kasi, 'di ba, pagka may interview ka, 'di ba sa atin, ano na natin, disclose na natin nung wala. nag-uusap tayo about this one. Sabi, ano ba, nagtanong ako sa'yo, ano pa masasabihin ko? May mga questions ba ako na dapat aralin, ganito, Wala. ganyan. Pero syempre dahil chismisan lang naman to, so wala, kung ano yung maisip, kung ano yung Stream of umaandyan. consciousness. Pero sila, kasi lalabas kasi yung sa national TV, makikita ng mga possible voters, 'di ba? So, dapat maganda yung sagot. Dapat nakaayos. Yun nga, ngayon ko lang din na-realize yun. I think isa din yan sa naging mali ng mga Aquino. Tsaka ng mga kalaban sa politika ng mga Marcos. No? Kasi siguro yung iba iisipin nila, ay hindi naman pala violente yung mga anak ni Marcos. Kasi kita mo, nakakausap naman sila ng maayos ng mga kalaban nila sa politika. Nakakapag-explain ng maayos. So sila din yung pinaka nagbigay sa tingin ko ng image at chance, opportunities sa mga Marcos na makabalik sa pwesto. Kasi doon may mga mind conditioning na nangyari during the past administration. Pero syempre, sila din naman ang mga punot dulo niyan. Kung hindi nila binigyan ng pagkakataon na makapanayam, makapagsalita, di sana hindi maiisip ng taong bayan na ay, pwede palang bigyan ng chance. Di ba? At saka friends sila. Friend talaga yung family nila ngayon. Hindi naman sila talagang pinag-aaway lang ng greater public, pero friends sila. Isa nga nakita ko nung Christmas party ng mga senators last year, nakita ko may nag-live yata noon. Clip lang siya, nakita ko magkakatropa pala talaga sila. Nakikita mo lang sa hearing, magkakaaway, nagmumurahan, pero nung Christmas party, pala sila, tropa pala silang lahat, na parang nabasag yung ilusyon na sila'y nag-aaway, critical sila sa set isa. Ewan ko, Spirit of Christmas ba o pero hindi, tropa silang lahat. Nagkakanta, nagbibideo, okay. Ganon. Siguro, pwede, palagi naman yan dalawa. Kung siguro, totoo, siguro hindi, plastikan. Or talagang yun na talaga yung nature ng politika, pagdating sa kanila. So, kaaway kita mamaya sa hearing, pero paglabas nito, okay na. That's professionalism. Paglabas mo sa work mo, okay pa rin tayo, kahit nagkasagutan. Pero, syempre, hindi naman base sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung 2016 election kasi yung vice presidential, ang labanan kasi doon, kaya naman nanalo si Leni, it's because of yung mga boto may mga boto na para kay BBM na lumipat kay, sino ba mga kalaban nila? Si Trillanes? Tama ba? Kalaban ba nila si Trillanes? Hindi ko alam mga Basta napunta sa ibang boto, hindi ko alam kung si Trillanes yan. So, syempre, di sana winner na yung isa na isahan pa ni Leni during that time. And yun din yung nakita ko noong 2022 na sana boto para to kay Leni napapunta dito kay Isko. Kasi tingin ng karamihan mga Pilipino hindi kayang mamuno ng babae. Ganun. Okay. Yung thesis ko about dyan, may isa kong questions about doon. Yung mga kabataan lumabas doon sa study ko, tingin naman nila kayang mamuno ng mga babae bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi ko alam sa ibang mga sa ibang edad, sa ibang bracket. Kasi ang bracket ko nun ay 18 to 25 lang yata or 23. Paano naman sa age na 30 and above? Diba? So, yung 18 to 25, ano daw sila? Mga students yun. And I mean, hindi sila naniniwala? Naniniwala sila na kayang mamuno ng babae sa bansa bilang presidente. So, ayan. Consistent naman. 'Di ba ang major naman ni na Leni supporters is mga bata eh. Kung mapapansin mo kahit sa social media. Puro bata talaga. It's like kay Miriam, yung puro students tapos pagdating ng election, ang bumoboto lang talaga sa kanya mga bata lang talaga.
Because brainy daw. Ang nakaka-appreciate lang din naman kasi kadalasan dyan yung ano lang din yung nasa academic route Oo. Kasi yung iba, 'di ba, meron naman tayong ano dito sa Pilipinas na pag di ikaw na magaling, 'di ba, na parang gano'n. Totoo naman 'yon. Totoo naman na kaya naman binoboto siya ng mga kabataan. Si Lenny, si Miriam, it's because nasa academe, gano'n. Pero tingnan natin yung ibang mga politiko. Tingnan natin, nanalo si Erap. Erap para sa mahirap. Sino ba mga bumoto sa kanya? Yung mga nasa laylayan, syempre. Si Mr. Palengke, sino ngayon? Senador? Si Mar. Si Mar, di ba? Si Mr. Palengke. Sino ba bumoto sa kanya? Yung mga nasa palengke. Kay Duterte, bakit ba nanalo si Duterte ng 2016? Dahil ang image na pinoportray niya ay makamasa. Ordinaryong Pilipino, kumakain sa karinderya. Di syempre ang mga nasa ano ba ang mga nasa laylayan? Class E? Hindi ko alam. Basta yung mga nasa lower class. Yung mga sa below poverty line. Siyempre, iboboto nila yung kaya magmura. National TV. Same language. Sila. Same language namin yan. Napaisip. Yari. Hindi, sa mga students ko siyempre mga estudyante ko cream. So, ang nature nila is sumunod kung sino yung nakakataas sa kanila. Pero siyempre, nandun tayo sa field. Ang tanging kaya ko lang gawin ay pangaralan sila. If tama ba yung ginagawa ng tao sa field, sundin nila. If hindi, pwede silang magsalita. Or kung hindi nila kayang tagalan yung ganong sistema, umalis sila. At gawin nila kung ano yung tama. Pero syempre, nakikita ko sa mga estudyante ito, kwento ko lang. Share ko lang, SKL. Meron akong lesson, di ko na lang babanggitin. Lesson sa Readings in Philippine History na na ang topic ay patungkol sa authoritarianism. And then, itong mga students ko, lang sila ng oo. Yung kala nila hindi ko alam na hindi nila naiintindihan kung ano ba talaga yung sinasabi ko. So, mga ganung type pala. Kasi may syempre, mga lutang moments nila, yung pilit na lang makinig kasi kakain na or last subject na. So, ang ginawa ko, authoritarianism. Syempre lahat ko ano lang sabihin ko, yun lang masusunod. So, syempre, pag sinabi kong ganun lang, yun lang isip nila, hindi na nila i-elaborate. Tapos may part na parang hindi na sila nakikinig sa akin. So, syempre, kailangan kong kunin yung attention nila. Kunwari, nagalit-galitan ako, ayan. Tapos, wala namang ginagawa yung isa. Siya ang nakita ko, tinawag ko ngayon. Sabi ko, pack your things and get out of my class. Sabi ko lang, get out of my class lang. Hindi ko naman sinabing go home. Si student, lumabas. Seryosong-seryoso. Habang nalabas siya, sabi ko, umupo kayo ng ayos. Ganyan, bla bla bla. Yung kunwari galit na galit. Yung kunwari teacher na high blood. Tapos nung makalabas na, tinatanaw ko kung talaga nakalabas na siya dun sa classroom. Tapos nakita ko siya, dumiretso siya. So hindi ko na pinansin kung saan ba talaga siya pupunta. And then sabi ko, huminto ako ng mga ilang minuto. Tahimik lang, makatitiglat sa kanila. And then sabi ko, ganon ang authoritarian. Yung ikaw lang masusunod. Ay, di nagtawa na, mga kabadong-kabado na. Tapos sabi ko doon sa isang bata, sunduin mo at baka makaiyak. Sabi nila, sir, mas naunawaan na namin na hindi pala kami pwedeng magsalita laban sa'yo. Kasi once na magsalita kami, baka kami na yung susunod na lumabas ng klase at baka singko na kami sa'yo. Parang mga ganong, at least naisip nila na ganon, pagdating sa authoritarianism. Mga part na gano'n. Pero medyo, mahirap yun kasi nila? Course nila? Criminology. Mahirap yun kasi siyempre, di ba, they are taught na sumunod dapat sa authority. Yan ang number one sa kanila, credo. So, yung na maibigay mo sa kanila na hindi naman always na pwedeng tama yung sinusunod mo. So, maganda yan. Magandang napag-merge mo yung dalawang idea na yun. Ang kasi sa kanila, yun talaga yung pinaka-challenging kasi nga, paano mo sila pasusunodin kung ang nature nila talaga ay sumunod? Meron din kasi talagang nang-aabuso, 'di ba? Kahit saan naman, marami talagang nang-aabuso. Lalo na't kung nakikita mo yung mismong boss mo, yung authority mo is nakakalusot or
pwede rin naman, kasi may mga gray areas din kasi, hindi naman siya basta mali lang o hindi lang siya basta tama. 'Di ba, lalo kapag nasa gera ka, ganyan, pero wala man tayo sa gera. So, may mga iba kasi na dapat mong sundin kahit alam mong masama, 'di ba? Para lang mas yung greater good na pinaniniwalaan. Yung isang may isang napakinig ko na podcast, isa siyang sundalo, hindi siya nagpakilala eh. So, ang sinasabi niya is yung laban naman sa other side. Kasi 'di ba usually naririnig nating story is yung sundalo ang masama when it comes to the rebels or when it comes to the people na nag-aalyansa papalaban sa gobyerno. Kadalasan ganun eh, 'di ba? Pero yung kanyang perspective is pinakita niya, inikwento niya na may propaganda rin itong mga to against sa mga sundalo na napipick up ng media na hindi naman pala totoo. Ang kanyang example doon is yung binantayan nila yung bigas na ipinadala para do sa mga mamamayan. Ngayon, yung mga rebels pinagkalat na ino-hoard daw yung bigas at hindi ipinamimigay. When in reality is, binabantayan nila kasi baka i-raid sila ng mga rebelde. Kasi sinasabayan daw yun ng mga rebelde, yung pamimigay nga ng mga relief goods tsaka mga bigas. Kasi syempre, saan sila kukuha ng ganon? Eh ngayon, para nga hindi sila malusob, hindi sila makatok ng bahay na penging bigas, ganyan, ang nagbantay na is yung military, sila yung nag-distribute. Which is nung lumabas sa media is hino-hoard daw nila. So parang medyo interesting lang din yung perspective na yon na, okay, hindi pala porket yun na yung nasa media at porket alam natin na traditionally na meron nga nang-aabuso sa military, is yun talagang totoong nangyari. So magaling kasi nakikita natin ngayon na pares pala silang nag-uutakan ganyan kung sinong mas paniniwalaan. Ayun, kaya isa din sa may malaking role and responsibilities pagdating sa information ay ang media, kasi sino bang kakampi ng taong bayan pagdating sa mga balita? Siyempre, yung version ng government, yung version nila, re-report nila. O di kaya nga meron tayong state TV, di ba? May national TV tayo. And then yung mga medias na yan, sila naman magre-report kung ano yung version na nakita nila. Eh ito namang mga nasa rebel group, wala naman silang media, di ba? Wala naman sila. Hindi natin alam. Yeah, joke lang. Diba? Di ba? Meron palang nasa Hindi kasi 'di ba yung sinasabi nila na meron pala daw di ba? So pag pinagbintangan mo naman na member sila noon, sasabihin nila, red tagging ka. Oo naman. Totoo naman talaga 'yon. Pero syempre 'di ba? Sa hindi natin alam na ang alam pala natin wala namang media ang mga rebel groups. 'Di ba? Pero sa sa pamahalaan natin, binigyan yung nga natin official ng media wala binigyan nga natin ng representante ang mga nasa yung mga part na papunta na si Boy Lotion, meron nga yung media eh. Sino si Boy Lotion? Si Boy Lotion, yung parang si Ghislaine Maxwell at saka si pangalan nito, si Jeffrey Epstein. Hindi ko kilala. Yung magaling mag 3 points. Alam mo, di ko kilala. Magaling mag 3 points, yung nagkakagawa ng 100 points pataas per game. Ayan, mamaya, mo yan, isend mo sa akin yan, sino si Boy Lotion. Hindi, sabihin ko na kung sino. Sino? Si Kibuloy. Si Kibuloy. Kasi yun daw. Boy Lotion. Hindi, kasi yung pala, para siyang nagme-Me Too movement ngayon, ang dami nang lumalabas na marami siyang inabusong mga babae nga, di ba? So yung isang nagkwekwento, pinost to ni ewan ko kung kanyang nirepost niya o siya talaga nagpost, ni Risa Hontiveros, no? Inano niya yung isang babae na nagsalay ng kanyang sanaysay ng nangyari ganyan, is nagpapamassage pala to na dapat bago mo siya masahihin, kailangan naligo ka, tapos may specific lotion na dapat yun ang ipapahin mo sa katawan mo bago ka pumunta sa kanya, at may specific shampoo. Sinabi niya lahat, pati brand, pati yung uri, yung Palmolive Palmolive yung shampoo eh. Tapos sinabi rin yung kung anong uring Palmolive. Palmolive baka naman. Ayan, sinabi ko sa estudyante ko pala, naalala ko na after my class, kung ano man yung mga pinagsasabi ko doon, dapat i-fact check pa din nila yun. Kasi may mga
details pa din na kulang or Oo. hindi tumutugma doon sa gusto nilang marinig. So, nasa sa kanila kung alin ang paniniwalaan nila. Kaya ang tanong ko nun, di ba, readings in Philippine history naman yung subject ko ng first sem. At pag nagtuturo ako, ang tinatanong ko muna, ano muna sabi ng mga lolo't lola nyo? Mm. Anong turo sa inyo ng mga magulang nyo? Tapos tingnan natin kung ano yung nakalagay dito sa mga libro. Ano ba yung libro na yan? Gawa-gawa ko lang ba yan? Or yan ba ay mga inaral ng mga eksperto? Titingnan natin saan nagtutugma. O, siyempre, may mga estudyante na ang version ay, dalhin na natin sa usapin ng martial law. May version doon na ang turo at ang kwento ng lolo at lola niya, mga magulang, ay talagang maganda ang buhay. Mm. Doon naman sa isa, ang version nila ay napakahirap daw talaga ng buhay. May ilan nga na kwento na parang biktima din ng martial law, yung mga yung mga magulang, lolo at lola. So, ang akin doon is, kita nyo na, may iba't ibang version. So, ibig sabihin, may mga pangyayari noon na hindi naranasan ng bawat isa. So, Totoo. sa madaling salita, hindi natin po pwedeng i-invalidate yung nangyari sa'yo at hindi nangyari sa iba. Like, for example, kung maganda ang buhay mo noon, hindi mo po pwedeng sabihin na maganda ang buhay ng lahat ng Pilipino during that time. Tapos, ito namang nakaranas ng paghihirap during the martial law, hindi pwedeng i-invalidate kasi yun yung naranasan noon. May hindi pa rin nakaintindi. Ginawa ko sa konsepto ng bagyo. O halimbawa, signal number 1 ang Quezon at ang Laguna ay signal mas mataas. Or example lang naman yon, bagyo. Maaring parehas kayong signal number 1 or signal number 2, pero yung portion nyo hindi naman umuulan or hindi nakakaranas ng malalakas na hangin, while doon sa kabilang portion ng lugar nila, nakakaranas ng ganito kalakas na ulan at ganito kalakas na hangin. So, ibig sabihin, yung hindi mo nararanasan, maaring nararanasan ng iba. Kaya wag mo i-invalidate kung ano yung experiences noong mga tao noong unang panahon. Yun din siguro nga maganda na basta ayoko lang talaga makakilala ng parang solid siya masyado siyang sigurado sa kanyang sinasabi. Lagi kang dapat merong space. May space ka dapat at kailangan mong makita siya sa kabuuan kung ano siya at hindi ka dapat maging radikal sa isang ideolohiya kasi kahit sabihin mong matalino naman ako, hindi ko naman yan susundan kung alam kong mali. Pero yun nga lahat kasi sa buong kasaysayan ng history, lahat ng mga gumawa ng pinakamali sa buong mundo is akala nila tama sila. Yun, di ba? So si Hitler, kung titingnan mo kung anong nangyari sa kanya, hindi naman niya yung ginawa kung alam niyang masama. Ginawa niya yun kasi akala niya tama siya. True. Yun. Akala niya yun yung mas better. Pero in fact, ang mangyayari is mas mahihirapan ang taong bayan at magsasuffer ang maraming tao. Predictions. Ano nga predictions mo? Predictions? Saan? Sa Constitution or sa ano? Sa President, next President. Meron ka? Basis ko. Kasi nakikita ko dyan, kaya nagiging sino ba ang susunod na pwedeng kumandidato? Ayan, Ang pwede namang sunod na kumandidato sa 2028 ay of course, si Sara or si Amy. Pero kung tingin ko kasi hindi mananalo si Sara kaya mag-aim siya. Ay, hindi mananalo si Amy. Kaya mag-aim siya ng position na hindi presidente. So baka vice president kasi patapos na term ba niya? Nino ni Amy? Hindi ko sure pero baka yun nga, feeling ko yun din yung gusto niya. So, kaya siya dumidikit sa mga Duterte. It's because Duterte is really relevant up to this day. Totoo. Hindi po pwedeng mawala sa picture yung pakikipag-alyansa niya sa mga Duterte. Hindi siya pwedeng mawala doon. Paano kung si Baste ba qualified na ba siya for ilang taon na ba si Baste? Bata pa yata. Hindi ko alam. For vice presidential, no? So, syempre, wala kasi silang literal na po pwedeng pumalit agad-agad. Kaya siguro magpapasahan na lang sila. And yun yung sa tingin ko pinag-aawayan nila yung version ng
constitutional reform na gusto nila. Yung Oo. isa, economic provisions ang gusto. Yung isa, changing the constitution, the entire constitution, di ba? Yun, kahit pa sabihin na kaunti lang ang gusto naming palitan dyan. Pero ang ending nun, papalitan na nila ng buo yun pag Oo, nagkaroon sila domino ng effect yun eh. pagkakataon. Oo. Hindi naman siya literal na single provision lang mapapalitan eh. Automatic kapag ka nag-amend ka ng isang Sunod-sunod. provision sa constitution at may epekto sa ibang provisions. Therefore, revision na yung mangyayari kasi napakadaming provisions na yung gusto mong baguhin. Oo. May mga eksperto na sinasabi na kaya daw gusto niya yung Chacha na yan. 'Di ba ngayon parang anti-Chacha na mga Dutertes, 'di ba? Pero sinasabi is probably hypocritical yung ginagawa nilang yon kasi sila mismo is isa yan sa mga gusto nilang isulong nung sila ay nasa power. Ngayon, naging anti sila kasi nakikita na nila na yung nasa posisyon ngayon is trying to do the same thing that they were trying to do when they were in power. So, ayun ang parang analysis niya doon. Kasi nga, nakikita niya, si Sara, malakas talaga siya sa, 2028, no? Malakas talaga siya. And the only way that the Marcos could win is that if they change the constitution in which si Martin kasi ang pinupush ni BBM kasi 'di ba parang meron yatang hidwaan between yung magkapatid, si Amy at saka si BBM. Yun ang nakikita na, 'di ba, sabi sana daw layuan ng mga demonyo, 'di ba? Ng mga nakapaligid sa kapatid ko, parang ganyan, president. Feeling ko ang pinapatamaan niya talaga is si Martin kasi bakit hindi ako na kapatid ang ipini-prepare para mag-vice president? O 'di ba? Si Amy medyo kung napanood mo yung sa layo, bigla-bigla lumayo, no? Ikakwento ko lang, yung sa documentary, yung paano ginawa yung Himala, isa siya sa kaya nagawa yung movie na Himala ni Nora Honor. So bilang isang filmmaker, parang medyo nagpapasalamat ako sa ginawa niya doon na kasi parang lahat ng mga kailangan nila binigay lang niya, ganun. Pero at saka siya very for the art si Amy, more parang nanay niya. So inaano niya yan, pinupush niya yan. Ang problem lang din kasi is if we would remember, sabi nila kasi noon, 'di ba parang siya nga yung crown prince si BBM, so dapat siya ang sunod. Pero some experts says na noon pala na kung pagkatapos ni McCoy, ang susunod dapat is si Amy, hindi si BBM. So siguro as a sister nga na elder sister, ngayon iniisip ni Amy, bakit nga tong pine-prepare mo ako nga dapat nung una pa lang ang nasa position mo. So ganun. Tsaka mapapaisip ka kung talagang gusto nila magstay doon sa yung power sa kanilang pamilya. Di syempre bakit hindi na lang yung anak niya? 'Di ba? Kasi na congressman din naman. Siguro dahil bata. Oo. Pero magandang preparation yun for vice presidential or presidency in the near future. Ilang taon na ba si Sandro ngayon? Pero yun nga parang weird choice siya kung tutuusin kasi hindi siya popular, hindi siya ganun ka-popular ng tulad ni Amy. At ngayon is parang i-bring mo pa siya from the ground up, which is okay naman din on a political strategy side kasi nakita naman natin na kahit yung hindi ganun ka-popular is nananalo once is i-bring up mo, 'di ba? Tingnan nga natin si Duterte na ang nakakilala lang mostly is mga taga Davao, pero nung lumabas siya sa national stage, lahat na napatingin, lahat na nakita kung sino siya at isa siya sa mga talagang pinaka sinuportahan na solid. From that time din naman kasi nag-grab na niya yung opportunity talaga kaya lang naman din siguro pumapapel na din talaga ito kasi nakita nga nila na once na bring up na yung name mo doon, dire-diretso na yun. Pagkakataon mo na para maabot yung pwesto na gusto mo. 'Di ba? Ba't kasi tayo naging demokrasya pa? Ang gusto pala ng mga namumuno sa atin is monarkiya. Ang mga pamilya-pamilya lang, ganun. Sila mag-aasawahan. Yes. 'Di ba? Syempre during that during the people power naman, kaya naman nila ginusto ang demokrasya is dahil nasakal na sila sa pagiging diktador ng ama ni BBM. Oo. Tsaka nagbabago talaga yung panahon kasi biruin mo yung mga sinaunang panahon,
talagang monarchy. Tapos unti-unti nagbabago, nagkakaroon ng may mga tao nagiging liberal na, sumasalungat na sa gusto ng pamahalaan hanggang sa nagkaroon na ng from absolute monarchy, naging constitutional monarchy, naging liberated na yung ibang mga bansa, nagkaroon ng diplomacy, since nagkaroon nga ng World War, di ba, nagkaroon din ng relation sa iba't ibang nation. So, nag-improve na yung pagdating sa pamamahala. Ayun. Ayos na, parang history lesson na. Pero hindi, totoo nga, di ba? Di kung mapapansin nga natin, di ba, lahat ng mga kings sa Europa, unti-unti na silang nawala, ng mga monarchies, di ba? Nung na-introduce na yung ganung uri ng sistema. Kasi the tendency naman kasi talaga sa mga ganyan is hit or miss. Merong siguro natin masasabing may malupit na king talaga na pinalagaan ng pero mas marami yung inabuso, yung kanilang power. At marami tayong mga historical references at mga mababasa na inabuso yung kanilang power. Kahit nga hindi ka king Kahit nga ikaw is lang mataas ka lang sa posisyon, maraming ganyan nangyayari. North Korea, di ba? Actually, nasa isip ko na sinasabi ko is mga pope dati. Kasi sila naman yung makapangyarihan before kasi Christianism, yung mga religious leaders, wag na nating i-single out yung Pope at baka naman ipagdasal nila tayong pag-meet na kami ng Diyos. Charis lang. Ay, sinasabi ko na hindi ka dapat natingin lang sa as kabuuan. Dapat titingnan mo kung ano talagang isa-isa, kung anong pwede mong sabihin maganda, pwede sabihing pangit. Kaya hindi naman ako talaga anti or pro kahit kanino. Masyado kasing malawak yung political spectrum. Merong centrist, merong sa dulo fascism, may sa kabilang dulo may political compass na. Nag-political compass ka na ng Ako ayoko parang natatakot ako nung lalabas sa akin. Hindi pa ako, pero nung college kami, lagi kami tinatanong ng teacher ko, ano ka ba? Kanan ka ba? Kaliwa ka? Ganyan. Tapos nung nagtuturo na ako sa senior high nga, kasi sa senior high ko nga na-encounter yung ganyong lesson, doon ko nakita yung gano'n, yung saan ba ako? Ako ba ay centrist talaga? Or liberal ba ako? Or neoliberalism? Ako ba ay conservative? Nagulat ako kasi marami pa ring estudyante ang conservative. At may ilang mga estudyante na ang nakikita na lang ay mali ng pamahalaan na umaabot na sa pag-iisip nila na dapat pabagsakin na yung pamahalaan. Dapat wala ng pamahalaan. Ayun, so magugulat ka pagka mga bata. Mapaglaro ang mga isip nila. Pero sa akin, yung kinikwenta mo, may na-realize din ako. Ang na-realize ko is parang pangit yata na labelan mo yung sarili mo na ikaw ay conservative o ikaw ay liberal ka o ikaw ay libertarian o ganyan. Parang delikado pala kasi once na na-identify mo ang sarili mo as ganun, kaya questionin mo na yung bawat mangyayari as, teka, conservative ako, ba't gusto ko yung ganun? 'Di ba? So siguro, conservative ka in certain things, pero liberal ka in certain things. At dependent lang din sa situations na nangyayari sa'yo. Centrist yung ganan ang alam ko, centrist. Pag gitna, kung ito yung dapat gawin, so liberal ka sa part na to. Yun talaga yung parang goal, maging centrist. Gray area. Which is mahirap gawin, ha? Oo, lalo dito sa Pilipinas kasi once you take side, edi ang dami mo na agad maririnig na, bakit ka magno-no dito? Ganito, ganyan. Bakit ka mag-yes dito? Naalala ko, nagklase ako sa first year sa college. Hindi ko tanda kung ano yung lesson, kung paano ko na-integrate yung parang doon din sa part ng constitutional reform. So, di ba, may mga issues doon. O, di ba, ilalagay mo dyan. Papabor ka na ba sa pagpapataw ng death penalty, ng abortion, ng same-sex union? Di may mga ganun akong question sa mga bata. Di ang sagot ng mga bata ay mabilisan. Kung ano yung naisip nila. Ang tanong ko ay, pabor ka ba sa same-sex marriage? Ang mga bata, no agad. Yes agad. Iba-ibang section yun. Pero hindi nila iniisip yung same-sex union na iba sa same-sex marriage. Di ba? So, yung mga bata nagiging, narinig lang, may same-sex ang
Yung iba ang nagsabi ng no, yung mga conservative yun. Yung mga nagsabi naman ng yes. Ang reasoning nila, ay dapat ay pagbigyan na kasi doon sila masaya. Oo. Nagmamahal lang naman. Pero syempre, pwede natin, dapat tingnan natin na ito ba ay, pag sinabing same-sex marriage, di ba sa ikakasal sa simbahan, tama? Oo. So, di ba, may mga tao na parang ang tingin nila doon ay against yon sa kanilang religion. So paano naman yung ibang sekta, tama? Sekta ba? Oo. Na ayaw talaga ng ganon. Ba't ikakasal sa simbahan nila? So instead of same-sex marriage, why not same-sex union na ang magkakasal sa'yo ay ang estado? Oo. Ganon. Though magiging critical siya kasi laws. Ang pag-uusapan na dyan ay yung mga family code, yung mga kung ano ng batas. Oo. Tapos, binigyan ko ng ibang example. O, pabor ka ba na gawing legal ang marijuana? Yeah. Oo nga. Isa pa yan. Oo. Nang hindi nag-iisip na anong kaibahan ng marijuana sa medical marijuana. Oo. Sino ba ang makakapag-avail nun? So, yung mga bata, iniisip agad nila, pag nag-marijuana ka, masama ka ng tao. Kapag pag nag-agree ka sa same-sex marriage, ikaw ay hindi nakatoliko. Mga ganun mga bata. Yung abortion din, sabi ko, are you in favor of abortion? And are you in favor of abortion with reservation? Yung isa naman, no sir, bakit mo ipapaagas? Wala namang kasalanan yung bata. Yung isa, di karamihan ganon. So ako syempre kailangan ko ipaunawa sa kanila na hindi naman porket gusto niya ng abortion ay dahil ginusto niyang maghahasa kasi may mga cases na mga gusto magpa-abort kasi rape victim sila at hindi nila kayang mabuhay na nakikita na yung produkto ng panggagahasa sa kanya lumal. So, mga ganong sentimento kami sa mga usapang ganon. Doon na din pumapasok kung nasaan bang political spectrum yung mga bata. Kung mo maa-assess if sila ba ay nadala sa mga sinasabi ng mga politiko nun, di ba? Kapag sinabi daw na maka-pink, mga liberal daw, mga yellow, liberal daw, mga ganun. Kaya ayaw daw nila. Pink lawan na daw. Oo, di ba? Yun nga. Yun yung pagkakaintindi ng mga bata na kapag liberal ka. Kapag yellow or pink yun ka, liberal. Dangerous talaga yung pagle-label. Yung parang napakasama yan. At saka, isa pa, dapat din nilang maintindihan na being a conservative is not a bad thing at being a liberal is not a bad thing. It just depends on saan ka conservative, saan ka liberal, at ano ba yung mismong pinag-uusapan. Kasi baka naman ang pinag-uusapan na is hindi na applicable lagi. Kasi kung generalist ka lang na liberal ka sa lahat ng bagay, is wala na tayong tradisyon. Kung liberal tayo sa lahat ng bagay, wala na tayong kinikilalang Pilipinas. Yung pabor ka na lagi sa wala ng jeep, wala ka nang pake sa jeep. Ayan, isa na namang issue. Wala ka nang pake. Lahat palta na. Lahat ng mga rebulto, mga sinaunang monumento na nakakasagaba lang, gawin mo na lahat highway, gawin mo na lahat subway. Ganon, di ba? So medyo masama rin naman ganon. Mawawala na yung sense of identity natin. Ayoko na, liberal tayo, palta na natin yung flag. Kasi ginawa yung flag na yan, is nasasakop pa naman tayo ng hindi naman tayo totoong malaya nung ginawa yung flag na yan. Dapat siguro may simbolo na dapat na ginawa nung tayo ay totoong malaya na at wala na tayong foreign na kinakalaban. Di ba? So, yun makikita mo doon. At at the same time naman, ang pangit din naman sa masyado kang conservative is yung kabaliktaran, syempre. At di na i-explain. Pero grabe, no? Yung mga issues ngayon, minsan nakakawala na lang gana magpatuloy. Kasi may mga bata na, alam mo yun, hindi nila alam kung anong gagawin nila dahil sa mga social issues na yun. Kalimitan, ayaw nila mag-aral. Ganun, ayaw na magpatuloy. Hindi nila alam, wala din naman silang pupuntahan trabaho, kundi yung mga, hindi naman sa pagmamaliit sa mga trabahong nakikita natin palagi. Pero syempre, hindi naman masama mag-aim ng mas malaki ang kikitain. Tama. So, yung mga bata magtsatsaga sa mga ganung bagay. Worst, kumakapit sa patalim. Ang mahirap din kasi sa atin, isa tayo sa pinaka-demanding na economic at saka sa mga business types na
demanding sila when it comes to kukuha ng from the workplace, out of school, or kahit out of school youths. Ang dami nilang masyadong requirements. Na ngayon, nakikita natin sa ibang bansa, kahit hindi ka nakapagtapos, basta magaling ka, marunong ka, yun ang tinitingnan nila. Skill-based, hindi in terms of kung ano yung natapos mo, in terms of anong uri ng diploma mo, anong uri ng dry seal ang nasa diploma mo. Ganon. So, mas tinitingnan nila is skill. So, siguro, in the future, ma-adapt na rin yan ng Pilipinas. Sana. Sana. Ang problema kasi, kaya naman. Kaya yan ng mga Pilipino kasi ang mga Pilipino adaptive. Pero kaya ba ng mga politiko pag-adapt sa mga ganong sistema? Yun yung tanong. Kaya na ba ng Philippine government? Eh di ba yung isa sa inaano ngayon, yung parang problem din to sa kahit sa US yung universal basic income, parang gano'n, di ba? Hindi ko pa siya naririnig. So parang gusto nilang parang may universal minimum wage na, kumbaga. Na lahat, regardless of anong ginagawa mo, ito yung pinakamaliit na pwede mong sahurin. 700 yata o ano, hindi ko tanda eh. Yung minimum wage. So, naging issues na din yan dito sa Pilipinas. Kaya nga lang, problema doon, yung, alam nasa lugar ka na, tawag dito, nasa malayong lugar, yung rural, tapos hindi mo naman kaya magpasahod ng ganun kalaki, di ba? Totoo, magsasara ka lang. Ngayon? At ang isa pa doon, syempre, kapag as a business owner, ang laki ng pasweldo ko dito sa ang laki ng expenses ko. So, tendency nun, itataas mo yung presyo ng produkto o serbisyo mo. So, hindi rin siya mag-work. Kung makakahabol pa rin, sa una lang siguro, mataas ang sweldo mo. Pero eventually, magpapantay uli yan. Ang mangyayari is mas malaki na yung presyo ng bilihin. Hindi naman pwedeng stay lang yung bilihin eh. Kasi malulugi sila. That's business. Pero syempre, doon kailangan mag-intervene ng pamahalaan. Paano tutugunan ng pamahalaan na nagpapatupad sila ng mga ganong policies, pero yung business napoprotektahan. Like for example, pagdating sa gantong lugar, ganito lang dapat yung presyo ng mga materials. Kasi doon din naman nagmula. Kasi ang problema sa atin, ito yung napansin ko pagdating sa bigas, kalimitan saan ba nanggagaling ang bigas sa Pilipinas? Central Luzon. Tama? Vietnam, joke lang. Well, Vietnam na. Oo. Pero, di ba, saan ipapamahagi pa yun sa iba't ibang lugar? So, syempre, magkakaroon na yun ng fees pagdating sa transportation. Papatong na yung mga toll gate, yung logistics noon in general, no? Talaki kasi dumadaan na kung saan-saan. Tapos ang nangyayari pa, merong mga middlemen na talagang grabe pumatong. Ang nangyayari, binabarat yung mga magsasaka, di ba? So, paano magi-intervene ang gobyerno sa mga ganong polisiya? Paano nila i-implement yung mga naiisip nila? Ang problem din kasi ngayon is naman natin sa hindi, ang maraming oligarchical system ang nangyayari sa Pilipinas. Mga oligarkiya ang namumuno. At sila din yung talagang may kapangyarihan pagdating sa mga ganyan. Kaya hindi rin yung gusto nila na change when it comes to foreign investments is delikado tayo dyan kapag nangyari yan. Kasi what if may dumating ditong superpower, nag-invest nga dito, niluagan mo yung mga parameters. Kasi diba yun ang gusto nilang gawin na parang maluag na. Economic provisions. Oo, para dumami ang investors. Ang problema niyan, kapag may sumali dito na sobrang kaya nilang magpalugi sa umpisa, halimbawa, sabihin natin galing yan sa China or sa isang foreign entity na magiging kalaban natin in the future, masasakal ang Pilipinas. Mapupunta tayo sa situation wherein kailangan nating sumunod or else maghihirap tayo or kasi kontrolado nila eh. Kasi ang problema dyan, kapag merong foreign power or foreign entity na pumunta dito at natalo ang mga locals, kahit pa sabihin nating yung mga oligarchs o kahit yung mga small businesses, hindi kakayanin nilang makapag-compete sa mga yon kasi mas malalakas sila eh, mas malalaki ang resources nila. So, ang tendency niyan is magkakameron sila ng control sa gobyerno kasi sasabihin nila, okay, hindi mo sige, walang kuryente, ganun. Yan ang mangyayari. Yung sa sinasabi kasi nila economic provision, yung 60-40 na ownership, kung di ako nagkakamali yung
FDI, Foreign Direct Investment, tsaka yung ownership. Ang problema kasi doon, pag hinayaan nga natin na buksan nila yung ganong polisiya, no, pag niluwagan nga, yun nga yung sinasabi mo, na maaring mas maging makapangyarihan ay yung mga foreign investors at matalo yung mga nasa Pilipinas. Ano. Yung tawag dito, magiging sunod-sunuran nga tayo pagdating sa mga ganyang usapin kasi sila na yung may control. Kaya kung mayroon mang dapat baguhin sa Constitution, hindi lamang economic provisions. Dapat yung mamumuno, yung sino ba ang dapat mamuno diyan? Kasi bakit ka maglalagay ng, 'di ba may mga qualifications naman. So dapat yun yung inuuna talaga kasi doon natin malalaman na pagka knowledgeable. O halimbawa, ang namumuno is nag-aral ng public policy o ganyan. So syempre knowledgeable enough naman yan kung ano yung mga policies na dapat niyang i-implement. Magiging effective ba ito based doon sa mga napag-aralan niya, sa mga aral sa mga nakaraang sa nakaraan, sa mga ibang bansa. Effective ba yun? So dapat ganun yung pag-isip yung mga mamumuno. Wag na muna sigurong pakalman yung mga economic provisions kasi in the first place, tingin ko naman, safe naman yung 60-40 kasi bawal magmay-ari ng majority ang mga foreigner. At saka 'di ba, ang ngayon gusto nila papayagan na nilang mayroon na silang may-ari ng mga lupa mismo. So, kabado na si Cynthia Villar kapag nangyari yan. Ayan. Maubusan sa lupa. Hindi si Cynthia Villar ang kawawa. Ang kawawa dyan, yung mga magsasaka, syempre. Kasi yung mga sakahan naman, ginagawa naman nila yung residential area. Hindi na nila yung ginagawang imagine mo sakahan. Yung maraming lupa ang nabili nila sa Pilipinas. Technically, nabili nila yung Pilipinas kapag nangyari yun. So, dahil foreign ang may-ari. Sila sa mga bagay. Sabihin na naman ni Villar pagka bakit ba kami na lang yung ganyan, hindi lang naman kami mga nasa real estate, di ba? Pero in all fairness naman sa mga Villars, medyo mahanga din ako sa kanila kasi recently nakita ko yung top 10 ng pinaka mayaman na Pilipino. And surprisingly, siya lang na top 1 is a Villar na Pinoy. And the rest is may mga Chinese na surnames. So, pure Pinoy ang ating pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Pure Pinoy ba sila? Hindi ko alam. Villar eh. Baka hindi ko alam eh. Pero yun lang yung naisip ko. Kasi yung mga sumunod, may mga Chinese surnames na eh. Hindi ko sure kung Chinese or foreign surnames. Ganun ang sumunod. Though, sa tagal ba naman, dami ba naman sumakop sa mga Pilipino, hindi na natin alam kung ito ba talaga yung mga... Kaya nga medyo sad din na, okay, top 10, pinakamayaman, tapos si Villar lang yung may Pinoy, kumbaga. Pero hindi, Spanish yun di ba? Spanish or Filipino na surname. So, usually, Chinese, ganun. Speaking of ganyan, ayun na lang pag-usapan natin. Baka naman, hindi. Siyempre, bilang nandun na tayo sa pagiging alipin ng salapi. Yan. Ayan. Doon ko nga masyadong nararamdaman yung epekto na poor leadership ng pamahalaan. Kasi, grabe naman yung trabaho. Yung sahod, parang hindi talaga siya makakabuhay. Alam mo yon, yung you are working para na lang pambayad sa mga panggastos. Kaya nga ang tendency ng mamamayan, yung mga sawa ng magtrabaho is pumunta sa more on left. Kasi yung left is all about na no masyadong work tapos provide na dapat ng mga government. Kasi yun ang pinapangako sa kanila eh. Sumali ka dito kasi ganito dapat, di ba alam, ganyan dapat. So, yun yung yung mga pagod na magtrabaho. Kalimitan teachers yung nare-red tag kasi sasabihin, tinuturuan maging ganito. Pero hindi. Nagtuturo kasi ako kahit pa sabihin na madami ako mga reklamo sa buhay pagdating sa pamahalaan. Nasasabihin kahit ang sasabihin na dapat daw reklamo ko na lang sa sarili ko kasi ako daw may control. Pero syempre bilang guro na nagtuturo patungkol sa sistema ng pamahalaan. Syempre
nakikita ko din yun, ay dapat pala may intervention yung government pagdating sa mga ganitong bagay kasi hindi naman namin to magagawa kung walang interventions nila. Like for example, licensure examination, ayan. Ang dami nilang demand, ganito, ganyan. Tapos wala namang dagdag sa sahod. Wala. Diba? Nadagdagan ka lang ng letra sa pangalan mo, pero wala namang nadagdag sa sahod mo. They require a lot of Filipinos and professionals to take the licensure exam. And then, pagka nakapasa na, wala naman nakahandang trabaho. So, ang ending yan, pare-pares kaming mga professional tambay. So, dapat nandun yung tuloy-tuloy na intervention ng gobyerno. Dapat may nakahandang trabaho. Hindi yung napakadaming graduates, napakadaming professionals, wala namang trabaho. Kaya ang ending, yung mga professionals natin, mga experts, punta nasaan? Pinakikinabangan ng ibang bansa. Totoo naman. Yun nga ang hirap eh. Ngayon ko nga rin, dati kasi hindi ko man iniisip yan eh. Ngayon ko lang din na naisip na mahirap pala talaga ng sitwasyon na mababa nga yung sweldo, the overwork, underpaid, diba? Yan yung laging sinasabi. And at the same time din, tuwing actually yun nga, sabihin ko ba to, hindi. Tuwing naghuhugas ako ng pinggan, na-imagine ko naalala ko si Bimbi. Tuwing, Bakit si Bimbi? Kasi, di ba di ba parang mag-work na siya? Di ba mag-work? Si Bimbi Aquino, di ba? Mag-work na siya, di ba? Kasi di ba si Miss Chris is parang may sakit nga siya, kailangan niya na magtrabaho. Ganon. So, na-imagine ko si Bimbi, parang nagugas akong pinggan, wala akong trabaho. May trabaho na ba si Bimbi? Ganon. Kung si Bimbi di magkakatrabaho, paano pa kayo magkakatrabaho? Pero hindi, ang seryoso nun is... Walang yaka. Hindi, joke lang. Hindi ko sasabihin ko, mabash tayo. Joke lang yun. Ang totoo kasi doon is hindi naman to kasalanan ni Bimbi, siya ay pinanganak lang sa sitwasyon na yan, Hindi, wala siyang kasalanan dyan. Pero tuwing ako'y naguhugas ng pinggan, totoo to, na-imagine ko si Bimbi. Kasi, iniisip ko, maghugas na kayo ng pinggan si Bimbi. Yun yung mga ways na nalalaman mong mahirap ka pero hindi mo masyadong naiisip na mahirap ka. So, wala naman si Bimbis, wala man akong personal vendetta against him. Pero naisip ko lang din yung mga anak mayaman na kasi, na hindi nila na-realize yan. Hindi nila yan na-experience, hindi nila alam. May napanood niya akong isang vlog na medyo political din yung family niya, na isang vlog niya doon is parang pamali-mali pa siya ng paghuhugas ng pinggan. Parang kinokorek pa siya nung katulong. So, doon ko parang na-realize na, okay. Ito, ang skill pala ng paghuhugas ng pinggan is pang mahihirap lamang. Yun, legit. Kaya ito yung naghuhugas ng pinggan, naalala kong mahirap ako. Totoo yun. Ay, walang iyak. Oo, totoo. Isa yun sa mga kaya minsan pag nagugas sa senti moments ka pag nagugas kang pinggan. Kasi 'di ba, usually naman dati pag nagugas ng pinggan, okay, hugas ng pinggan. Pero nung naisip ko si Bimbi, parang oh no, mahirap pala ako. Dapat di ko 'to ginagawa pero ginagawa ko, 'di ba? Yan yung mga para sa mga viewers, sa mga makakarinig podcast nga pala, makakarinig ng podcast na ito, kung sino man ang magtatapos, maghugas kayo ng pinggan and mag-reflect kayo. Kaya, doon mo marirealize no? Oo. Madami kang realization na pwedeng maisip kapag gumagawa ka ng mga gawaing bahay. Di ba? Pero, ayun, going back nga doon, sana yung mga namumuno, nararanasan nila kung ano yung pinagdadaanan ng mga ng mga ordinaryong Pilipino para alam nila yung gagawin nila. Kaya nga si Lenny, kung matatandaan mo, yun ang kanya lagi sinasabi. Mula, lagi siya on the ground. I'm on the ground lagi. Alam niya yung nangyayari sa on the ground. Paulit-ulit niya yun Yan yung kanyang pinaka sinasabi na, na strength niya. Which is nung kasagsaga ng election, not knowing Lenny well, akala ko lang niya yun, propaganda lang niya. Pero napanood ko yung iba niyang sinasabi, kahit nung congresswoman pa lang siya, yun na talaga yung sinasabi niya, na on the ground siya. So, okay, may consistency pala. So, sadya pala sigurong nasa talaga siya, on the ground siya. Ang pinakanano ko naman dun kay attorney ay yung sistema.
Yung hindi sapat, sabi niya doon, hindi sapat na mabait ka lang or mabuti ka lang. There should be a system forcing you to be good. Kasi ine-explain ko din to sa mga bata, sa mga estudyante ko na anytime pwedeng magbago yung ugali mo. Pwedeng at the first year ng termino mo, mabait ka. Pero paano pag kinain ka na ng sistema? Kasi that's the reality in Philippine government. Sa unang taon, 2 taon, mabait ka, magaling ka. Pero pag kinain ka na ng sistema, magbabago ka na. Of course, madadala ka na ng mga tamad, ng mga kurakot. So, alam mo yun, palagi kang natatalo ng maling sistema. So, dapat meron nga na sistema na magpo-force sa'yo to be good. Kasi hindi naman consistent ang pagiging mabait. Kahit sino naman siguro. 'Di ba tayo, pag mabait tayo, pero pag nagalit tayo, napuno tayo, nagbabago yun. Nagiging demonyo tayo at some point. So, nagsawa. paano ba yung, 'di ba? Totoo. Yung sabi nga nila, dapat nga, when it comes to politics, yung mga talagang magagaling at talagang kita mong may magagawa para sa bayan, hindi sila pa pwedeng magtagal. Although, ang ating political system is kailangan magtagal ka para makaabot ka ng mas mataas. Pero, ang ideally, get in, get out. Dapat ganun yung approach mo. Kasi pasok ka, and then gawin mo yung kaya mong gawin within your term, and then alis ka na agad bago ka pa ma-impluwensyahan o gawin mo yung mga mali. Kasi usually naman ganun na kahit pure talaga yung intentions mo, through mingling and makakasama mo, kita mo ganito yung sistema, mas ma-influensyahan ka. Kung hindi ka naman susunod, is delikado ka pa. Kasi, di ba, notorious naman sa atin ng away politiko na nagpapatayan na lang. So, delikado ka rin in that regard. Kasi ang ano din naman kasi, yung sa politics natin, drama, grabe naman. Yun din ang hilig ng mga Pilipino. Yung drama pagdating sa politika. Kasi, sino ba yung pinakang api? Sino ang pinakang kawawa? So, dapat yun palagi ang malalagay sa pwesto. Mga Pilipino kasi masyadong lacking pagdating sa voters education. Kita mo yung pinag-uusapan natin din, kung napansin mo, puro away politika, mga tao. When dapat ang pinag-uusapan natin is yung yung mismong polisiya o paano ang ekonomiya, 'di ba? Pero pinag-uusapan natin yung mga tao na namumuno na dapat silang nag-iisip about doon. So makikita mo talaga yung estado ng Pilipinas kung ano yung issue sa atin at hindi. Kung ano yung mas importante at mas nagiging sensationalized. Yan. Oo, bigla ko naalala. Bakit nga ganun? Pagdating sa Pilipinas, we think of the politicians, no? Hindi yung mismong policies. Naalala ko yung sa Indonesia, na kung saan may policies doon na makaka-apekto sa mga magsasaka. And then yung mga tao, nag-aakla sila it's because of that policy. Nangyari din naman yan sa atin. Anti-terror law, kung di ako nagkakamali. Yung gusto ng mga tao na wag ipasa yung anti-terror law, it's because unconstitutional nga siya kasi maapektuhan niya yung freedom of speech, yung freedom of expression, the right ng tao to assemble, mga ganun. Kasi pwede ka ma-labeled as terrorist. So, pero in general, we always think of the politicians. Ano ba nangyayari sa kanila? Ano bang issue nito mga to? Oo. Diba? Ganun din kasi siguro ang ating uri ng political system at political landscape natin. Kasi kung titingnan mo, ang binoboto natin tao, hindi polisiya. Binoboto natin tao, hindi plataforma. 'Di ba? Kasi kung titingnan mo, ano bang solid na platform ng Unity? Wala naman Unity, 'yun. Pero hindi talaga siya platform. Pero and yet, naboto sila. Kasi sila yung tao na kumakatawan sa ganun. Binoboto ng mga mamamayang Pilipino is tao. Very popular pa rin na dapat meron tayong talking head. Kahit pa wala silang pinag-uusapan, basta sila na dun lang, appearances na sila yung sumisimbolize sa mga ganong mga bagay. Which is, yun nga rin ang naging problema ngayon ng oposisyon. Yung totoong oposisyon. Kasi, di ba parang ang naging oposisyon na isilan sila. Pero di ba meron pang oposisyon na talagang totoong oposisyon, yung may kulay, dilaw at pink, di ba? So ngayon, pinipredict nila na baka daw babalik yon kasi ito ng opportunity nila na bumalik uli.
Pero ang same time, may criticism din against sa kanila na bakit after nung is nanahimik na sila o medyo hindi na sila naririnig ngayon. Ganon. Ayun nga. Ay, ito, speaking of the opposition, no, nakikita ko kasi, since prediction naman yung pinag-uusapan natin kanina, na ano ba yung dapat gawin? I think since midterm election pa lang naman, I think the opposition should take the small positions. Like for example, they go to their provinces, to their municipalities, mag-mayor sila, mag-congressman sila, mag-governor sila. At least nandun sila sa baba na people know na ito pala sila. Makilala sila doon. And wag na nilang ipagsaalang-alang yung midterm election, yung senatorial position kasi kitang-kita naman natin. Pero, syempre, bawal yon mabakante kasi once na maging dominated na ng ruling party yung buong legislative branch at yung executive branch, automatic doomsday tayo kasi wala na magsasabi kung alin ang mali. Wala nang magpapadelay sa mga gusto nilang gawin. Yun naman kasi ang trabaho ng opposition kung hindi nila kayang pigilan, i-delay nila yung paggawa ng certain policies na yon. So dapat the opposition should strategize well kung alin or kung sino ang dapat magstay sa senatorial position at sino ang dapat maglipat na or pumunta na sa mas mababang posisyon. Like for example, Trillanes. Sino bang issue niya ngayon? Yung kanilang city sa NCR? O kung lalabanan niya yun and then opposition siya, the possibility na yung mga voters doon mahati. 'Di ba? Mag-strategize sila na ganito kung saan sila mahina noon. Why not pasukin nila? Kasi kinaya naman nila noon. Nakaya naman nila na pagbaguhin yung isipan ng mga botante nila. 'Di ba? So dapat strategize yung mga pwesto na kanilang lalabanan pagdating na midterm election. Wag na silang doon sa senatorial. Wag silang lahat doon. Nangyari na yan, di ba? Yung 8 diretso. O ano nangyari? Lahat sila talo. Diretso, ano? Diba? Yun nga Oo nga Doon ka sa baba mismo magsimula para magkaroon ka ng solid foundation. Di ba? Ganoon naman talaga dapat. Oo. Kailangan din meron na ng bagong muka. Yun, parang narinig ko na yun bagong muka ng ang oposisyon. Kasi wala sila lang din ang nakikita mo and kita naman natin hindi naman siya gusto ng mga tao. And kung titingnan natin yung kalakasan ni Madam Leni, ang nangyari sa kanya is alam natin na ang kanyang central power is nasa sa mga kabataan. 'Di ba? So siguro maganda na merong from kabataan isaangat din to sa certain positions na mas mabababa, na mahohon, matetrain hanggang sa pumunta na sila sa mas matataas pa. Ganon. Ito kasi nakikita ko sa mga Pilipino, ang Pilipino kasi duda sila sa masyadong mabait, sa masyadong matino. Kasi iniisip nila na tawag dito, may tinatagong sama ng ugali. O, di ba sa mga ordinaryong Pilipino, dalhin na natin sa babae. Ito ay hindi naman sa pagiging misogynistic or pang-tin. Di ba kalimitan kapag ito yung naririnig ko noon hindi ito sa akin ng galing. Ito ay naririnig ko sa mga nasa lugar namin noon na kapag daw yung babae, dalaga, masyadong mahinhin, yan daw yung unang mabubuntis kasi daw yun yung may tinatagong kulo. And then yun din yung tingin ng mga Filipino, mga ordinaryong Pilipino. Lalo na yung mga nasa, hindi ko naman ginajudge, yung mga nasa, mga illegal settlers na lang. Ayan, kasi doon naman yung iba't ibang mga ugali. So, ang tingin nila, yung mga politiko or public servants na masyadong mabait, may mga tinatagong kulo din. So, hindi, tingin nila, may inaasahang gagawing masama yung mga yun. Ngayon lang daw mabait. Yan. Unlike dun sa mga pinipili nila na lantaran, at least nagawa kahit nagnanakaw. O, di ba? Yun yung mga reasoning ng mga tao. Okay lang daw magnakaw, at least daw may nagawa. At saka syempre,
ang isa sa ano rin nila diyan, mahirap din kasi yung hindi mo alam yung masama sa kanya. So parang hulaan mo, ano bang masama sa kanya? So parang i-expect mo na lang is yung worst. Unlike dun sa isa na kahit nga sobrang sama na, at least alam mo. Yun yung tinatawag na fear of the unknown, na mas matibay ka kahit pa sobrang sama ng kalaban, 'di ba? So ganyan yung nangyari sa sa US, 'di ba? Kaya nila na-elect si Trump. Kung bakit ayaw nila kay Trump versus Hillary. 'Di ba si Hillary kilala yan na ayaw nila kasi masama yung kanilang buong family nila is crooked or medyo mga criminal shady stuff ang mga ginagawa. Pero mas pinili nila si Hillary kasi at least si Hillary alam na nila yung baho. Si Trump medyo alam na nila pero hindi nila sure kung ano talaga ang mangyayari, ganyan. So ganun din ang nangyari kay Lenny, which is hindi nila na-define kung ano ba yung niya, yung parang pinakamasama sa kanya is hindi trait niya. Kumbaga, ang mas binash pa nga sa kanya yung daw siya, lutang daw siya, ganyan. 'Di ba? So Because of the fake news mga ad yung mga hominem, edited na clips. at ang isa pa, tinitingnan ko rin na-analyze ko kaya din nawala yung dapat sanang boto para sa kanya is yun nga, yung mga bata, kadalasan ng kanyang mga supporters, mga edukado at talagang mga nagre-research, ganyan. Ngayon, yung sa kabila naman, nagtotroll, ganyan, may personal silang paniniwala. Siyempre, ang personal na paniniwala o ideolohiya is very, yun nga, in its term, is personal. So, kapag sinabi mo na mali ang isang tao, ang mali ang paniniwala ng isang tao, masakit yun. Kahit pa bigyan mo siya ng mga facts, ganyan. Kaya napakahirap nung transition kung paano mo sasabihin na ganito dapat o alam mo ba na hindi yan totoo, na ganito talaga. Yun ang napakahirap. Kasi ang nangyayari, usually, yung mga nagkameron pa ng intellectual elitism nangyayari na parang mas matalino kami, ang bobobo nyo, na ganun ang nangyari na pagmukhang bobo yung mga tao na nasa social media. So as a retaliation is bakit? Ano bang alam mo? Hindi mo naman ako kilala personally. So bakit mo sasabihan bobo? Okay, may research ka, wala mong pakialam sa research mo. Parang ganun, di ba? So ang nangyayari is nawala yung boto niya kasi na-offend yung mga ine-educate na dapat sana is maiintindihan, in a way, ang nangyari is na-offend sila. Hindi na nila naintindihan. Ganon. Yan. Tama yan. Kasi ang mga Pilipino masyadong madamdamin pagdating sa mga ganyan. Ayaw nilang nagmumukha silang bobo doon sa sitwasyon. Kaya ang ending niyan, kahit anong pag-i-encourage mo sa akin na baguhin yung pag-iisip ko, hindi ko talaga babaguhin. Diba? And then, may mali din sa running mate. Hindi naman ako against kay Coco, no? Pero kasi, Kiko Pangilinan, let's go! Diba, yung mga Pilipino kasi, meron, bukod dun sa ganyang reasoning natin na ayaw magmukhang bobo or ayaw magpatalo, ang mga Pilipino kasi, lalo na yung mga medyo matatanda na, iboboto nila yung tao, it's because kilala nila, kababayan. So yun yung nangyari. Nawala yun sa strategy nila. Yun yung tingin ko, nawala na. Sana kung from Luzon si Lenny, there should be a running mate na kayang kumuha ng boto from the other side of the country. Tingnan mo si Marcos from North and then taga saan ang kanyang running mate? Taga South. Ang ending, nakuha nila buo. Yun nga eh. Diba? Ang galing nga nung unit team talaga kung paano nila na-orchestrate yun. Yung pagsasama talaga nila. Halos naging sure win sila nung na-secure niya na ngayon si VP Sara. Kaya yun ang nangyari din sa kanya. Tapos, yung strategy nila na, magtanim tayo ng mga tatakbong pangulo. Panghatak lang. For sure kasi boto yan kay Lenny dahil ayaw nan sa atin. So, pag naglagay tayo ng isang tatakbo pa or kakandidato pa, aayawan na niyan si Lenny kasi mas magandang option to. Isko. Diba? Sabihin na natin, ipagpalagay na natin na hindi naman talaga inutusan na kumandidato bilang presidente kasi kita naman natin na nag-aasam naman din talaga siya maging presidente ng Pilipinas. Pagkakatanda ko noon na naging mayor siya, I was tweeting, siguro ito na yung susunod na pangulo kasi he has the authority, the charisma of being a president.
Yung vibe talaga ng handa na 'tong magpangulo during Oo. that time. Tapos biglang, ay, ano nangyari kay Isko? Tapos kumandidato nga, ayan. Naalala ko noon sinubukan nila nakipag-usap si team ni Lenny kay Isko na parang ang gusto ay mag-vice president nga itong si Isko kay Lenny para maganda-ganda ang tandem. Oo. Si Isko naman, syempre, ba't ako mag-vice president sa'yo? Ay gusto ko nga magpangulo. Pwede kasing ano bang tawag doon pag pinagsama yung party coalition bang tawag doon o ano? Ayun 'di ba? Syempre si Isko siya yung kapartido ni ex-President Duterte, 'di ba? Yun yung kanya. So, yun nga, dapat mag-merge ang, ano ba sila, independent? Ano bang, ano niya? Di ko independent alam. si Lenny. Ayun, so dapat. Ayun nga, mali kasi ang ginawa ni Lenny. Nag-independent siya, tapos yung slate niya, more on the, din. Hindi naman natin masisi kasi nga, ang gusto nga nila ay, ang gusto nila ay good governance. Yun talaga yung gusto. Kaya nga lang, ang mga Pilipino nga, paano mo nga sila mapapasunod kung yung naandong mga mukha ay ayaw nga ng mga Pilipino. So, ano magagawa natin? Kailangan natin mag-isip ng tao na mapapaniwala na ito yung gagawin namin at kapanipaniwala sa paningin at pag-iisip namin. Dapat ganon. Yun nga Yun nga, siguro kaya din na tumahimik na si Madam Lenny, no? Kaya nakita niya na yung sitwasyon na yun din ang kinagulat ko na bigla siyang tumahimik, ganyan. Parang mas ina-expect ko na mas vocal siya ngayon, na dapat siya yung magiging simbolo ng mga nasa opposition. Pero wala siya hindi siya naimik ngayon Feeling ko, naman, nag-enjoy na lang din siguro siya sa mga works niya outside government. Kasi may angat buhay naman na sobrang active. Oo. Ang ayun nga, some people are pa din, hoping na kumandidato pa rin. Ang problema kasi sa kanya, laging sasabihin niya, kapag kailangan, pag tinawag tayo ng bayan, saka siya tutugon doon sa pagtawag. Medyo indirect din ang pagsagot niya kung papansin mo dati. Hanggang ngayon, Yung pagtugon sa tawag na kumandidato, doon siya hindi kaya nagda-doubt yung tao, kita mo naman, nagpapapilit pa. Yun talaga yun. Yun talaga iniisip natin, nagpapapilit pa. So, parang ayaw niyang mamuno, di ba? Parang mababa ang political will, Oo. So, kaya ang tingin sa kanya ng taong bayan, mahina. Kaya hindi talaga siya iboboto. Kung tinanong, kumandidato, I think, nag-i-strategize sila kasi once they announce officially in the beginning pa na ako'y tatakbo, di ba? Oo. Siyempre, gagawa na ng paraan ng mga kalaban, pero hindi naman na yun sikreto pagdating sa politika sa Pilipinas. Once na merong matunog na pangalan, of course, paghahandaan na yan. Bilang ikaw na inaasahan ka, you stand firm. Hindi yung magde-decide ka lang days before the due date of the filing. Siyempre, at saka very calculated din yung kasi niya, yun yung nagkulang din sa kanya sa performance niya nung nakaraan. Yun ang nakita ko rin. Na kaya medyo okay itong mga iba, mas magaling sila mag-spin ng mga tanong, mas marunong silang sumagot. Kasi isa rin niya naman sa tinitingnan kung paano ka sumagot. Yung kanya kasi, yung kanyang pagsasalita ay parang ganito. Pag ganito ka kasi magsalita is makakapag-isip. Isip ka pa ng mas magandang words at magagawa mo ang mga gusto mong gawin. Di ba? Parang ganun siya umimik di ba? Kasi pag ganun ka kasing umimik, hindi natural Di ba? Dapat spontaneous. Dapat may certain charm or charisma kapag naimik ka, paniniwalaan ka. Yun din yung sa kanya, naging weakness niya. I don't know kung ganun talaga ang kanyang punto. Probably. Ganun talaga siya Tagalog, I think. Pero nakita ko sa interview niya, in English, okay siya talagang dire-diretso. Di sana yun na lang ginamit niya. Pero naiintindihan ko kasi siya, nagaling siya dun sa pamumuno ni Pinoy na kung saan ang ginamit nilang talumpati ay talagang sa wikang Filipino. Oo nga. Ito mo naman how Pinoy,
ginamit ang wikang Pilipino pagdating sa kanyang mga talumpati. Nakita naman natin yan. Ewan ko, ikaw siguro, hindi ko alam kung saan ka pa nakafocus during that time. Ako nakaano na ako kay Pinoy. Pero yung mga policies nun, kay Pinoy, may mga ano lang na, ewan. Hindi, mas sinasabi niya kasi kay Pinoy dati na malakas ang ekonomiya, matatag, mayaman. Pero sa alam mo naman na sa ano kami noon, below poverty line kami nung panahon ni Pinoy. Okay. Di ba? Kita mo naman yung ano ko na paano mo na-realize na mahirap ka nung bata ka. So, bata pa ako nung panahon ni Pinoy eh. Mukha lang po ako matanda, pero bata pa po ako. 2010 to 2016. Di ba? Siguro if magkakaroon nga siya ng comeback, siguro yung ano, kung paano siguro siya tinanong nung 2016 election, yung 'di ba, sino yung pinataas ng ano, hand sign, thumbs up or yung ginawa niya, sino may bahid ng korupsyon, tapos tinuro niya. Yun yung palaban, hindi yung tahimik ka na lang ano. All throughout the campaign. Parang mo na rin sinabi na ay oo, nangyayari to. Ay oo, ganito ako. Ay oo, ganyan talaga. At saka magkaiba sila ng way of parang sabihin na natin yung word of bashing for the lack of better term, no? Kung makikita natin yung opposition, kung paano sila mang-bash with the Dutertes is very Kanto style, di ba? Na parang Kanto style na nagka-come off as familiar sa mga taong mga nasa baba. When it comes naman dun kay PBBM is mga innuendos lang, mga hints lang, ganyan. Pero nadadala niya ng kanyang cool or chill persona na parang joke lang naman yun, parang joke persona niya. When it comes to Lenny kasi na parang bang may paiwan na innuendo sa mga hints na kumbaga in a way is parang mababa na ang tingin. So yung mga tao, ganun ang naramdaman. Ganun. So, totoo naman yan. talaga no? Ang media training kasi if you think about it, it's all performance. Wala namang ganun talaga na na tao. So, kailangan na. Ganun talaga yung na-perceive ng taong bayan. Hindi dahil sa ako ano naman talaga, open naman talaga ako na I support Lenny nung hindi pa naman kasi ako botante nung siya ay noong 2016. Nito ng 2022 election, saka pa lang naging botante. So, all out naman ako sa pag-support kay Lenny. Na-attend pa nga ako ng rallies. Pero kung ano yung na-perceive ng nasa laylayan. Kasi one of them naman ako, slap soil din naman ako. So, syempre, naiintindihan ko yung mga nasa laylayan. Bilang ako, laki ako sa release. Ano ba yung sinasabi? Ang sabi ng taong bayan, mga nasa release. Bakit ganun paulit-ulit magsalita? Hindi ko na naintindihan kung anong sinasabi. Masyado siyang mabait. Kaya hindi siya magiging presidente. Babae siya, hindi siya magiging presidente. Ganon. Kaya those are the words na narinig ko. Nangangampanya ako for her. Yun ang nangyari. Siguro, na-offend niya yung wrong group. Yun yung maraming tao Yun yung maraming voters. Kaya naubos. And then, tinake advantage yun ng Uniteam. Kasi, bakit mo tatawaging laylayan? Ang mga mahihirap. Alam na nga naming mahihirap yan. Nasa laylayan pa. That's offensive pagdating sa kanila. Kasi, ang liit na nga ng tingin namin sa sarili namin, tapos laylayan pa ang tawag mo. Though, if magiging practical tayo sa paggamit ng wika naman, that's the right term din naman. Kasi sila naman talaga yung nasa laylayan. At walang ka-offend-offend doon. Depende na nga lang yun sa kung paano naramdaman ng taong bayan. Most of the people, yun yung naramdaman. So, kaya ang hirap nilang i-encourage na iboto si Lenny during that time. Pero ngayon, in terms of prediction, I don't think na makakabalik siya anytime soon. Si Madam Lenny. Based sa mind conditioning, based dun sa mga researches na sa surveys, 12 to 17 kasi yung nagiging output niya, rank 12 to 17. So, output sa popularity o approval? Yung mga yung mga napipisilang taong bayan na kumandidato bilang susunod na senador. Malayo. So, I think Lenny will not win kung ngayon yung pagbabasihan kasi
the mind conditioning na nangyayari, and then the issue na wala talaga sa picture yung opposition. And then biglang sumibol nga yung Duterte as opposition. So, nasa na talaga sila? Oo, nawala sila ng ano eh. Kaya ang naisip ko, go to their provinces, to their Oo. municipalities, to their cities, kumandidato kayo doon para kilala kayo ng tao. If you have, then prepare for the national election. Pero yun Diba? nga, ang tingin ko din, kung makabalik man siya, ano pa, siguro 10 to 20 years from now, matagal pa, pag tumanda na yung ngayong mga bata. Diba? Hopefully, wag naman. Kasi talagang ang tagal pa, no? hindi natin, Pero tingin ko, hindi na. Oo. Depende naman siguro sa trend ng voting population natin. If bata yung voting population natin, pero hindi natin pwede disregard yun ha, kasi bata din na nagpatalo sa kanya. Yung mga, hindi ko naman nililabel ha, pero most of these students na kilala ko, bumoto sa winning president, ay yung mga raw four sa klase, yung mga katabi ng basurahan. Pero ako, tabi din naman ako ng basurahan, umuupo. Pero nag-iisip naman ako ng... Uy, kapag alphabetical, nasa likod ako eh. Uy, pag alphabetical naman, di naman, nasa unahan ako. Pero pagka yung mga sa anong group lang, nasa may basurahan din ako nakaupo. Easy access. So, nag-iisip naman ako. So, boboto ko, grabe naman. Pero ayun, yung mga tamad mag-aral, ang binoto nga nila, syempre, makaka-relate sila. Mali nga eh, mali. Pero tingin ko nga hindi na siya as a president, hindi na siya mapapalitan na ng mukha ang opposition. Hindi na siya pwede. Ito yung nilulook forward ng iba eh. Si Risa for the presidency. 'Di ba patapos na yata yung term niya. So ito una ha. If iisip ako ng ikakaano niya. Okay. Ipupuna ko kay Risa. Hontiveros, 'di ba? Hontivirus. Lumabas na 'to sa ibang mga propaganda. And that's promising kasi once you labeled someone as a virus, ayaw na tao diyan. Oo. Yun na yung may isip mo kahit hindi hindi ko kilala si Risa. Pag sinabi ng nangangampanya, sino ba sa akin na iboto mo si Risa Hontiveros? Ay may isip ko virus. Kasi may prior knowledge na ako about nakita ko sa internet na hontivirus. Pero ngayon ko lang narinig parang hindi ko iboboto kasi hontivirus. Yung mga Pilipino, ganun lang kababaw mag-isip, aminin na natin. Dapat pumili sila ng pangalan na pangalan at mukha na yung hindi mabubuli. Actually, pero kasi strategy nga pag maganda nga ang pangalan mo, pag mukhang presidential pangalan mo. Di ba? Mo, BBE, babangon muli. Di ba? Oo nga eh. Kahit natin si Noynoy na meron naloko rin, di ba? Noynoy Abnoy, di ba? Di ba? Oo.